pag-atake kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakaraan ay may basbas daw galing sa ating First Lady, Lisa Marcos. Totoo kaya ito? Galing po yan sa isang napakaingay na vlogger sa ngayon. Hindi po natin alam kung totoo po ito o hindi kasi yung mga pasabog po niya ay wala namang pinakitang ebidensya kung totoo ba talaga or baka pinag-away yung Duterte tsaka Marcos, hindi po natin alam, pero hindi po natin gustong mangyari yon. Gusto po natin magtulungan po talaga yung presidente tsaka vice president natin, okay? At meron daw nilulutong tambalan na Rapi Tulfo tsaka tambaluslos. Nako, yun daw ang plano. Nako, panoorin po natin. Kayo na po balang umusga kung totoo o hindi yung pinagsasabi niya. Ito. Kaya din pala nagsikreto na kayong meeting ni Tambaloslos para bodyakin nyo si Sara? Naniniwala ako na bawat ahensya ng gobyerno may magnanakaw. Walang exemption. Pero just to attack Inday Sara, dahil binasbasan ka ni Lisa Smugs at kayong ni Tambaloslos, ay yan ang intention. Ngayon pa lang nagtatrabaho kayo, you're not gonna win. I am for the truth. Nung kampanya pa lang, di ba? Lagi kong sinasabi, I am for Kuting. I'm not for Sara. Pero sa ginagawa nyo, pasikreto, then, tignan natin. Tignan natin, huhubaran natin ang mga sabaw-sabaw ninyong utak. Katulad na lamang Tulfo, ang ginawa ninyong stage luggage na 50 million luggage dyan sa airport. Yung pagbubulyaw mo sa mga taga-NBI, yung pagbubulyaw mo sa mga pulis sa airport. Galit ako sa mga pulis na magnanakaw o sa mga taga-NBI, but hindi lahat. Wala kang karapatan magbulyaw-bulyaw. And nananawagan ako, for sure yung mga sinigawan ni Tulfo ng taga-NBI at mga pulis sa airport, mag-imbestiga kayo na itong 15 million worth ng luggage, very Lisa Smugs, and very Tambaloslos. Remember the 3 billion heavy luggage? Okay, connect yan. So anyway, you people, kayo dyan sa NBI, ang kalaban lang namin dyan yung mga tiwali, yung mga mabubuting puso na para sa bayan, kakampi kayo ng mga maharlikang palangga dito. Kung ako sa inyo, apaka-obvious na itong 15 million worth na iniwan ng hitad sa airport. Okay, 50 million na luggage. Sabi ko nga, walang buang o may saltik o siguro bangag lang na mag-iiwan ng 50 million worth na luggage na ganun-ganun na lang. Na-report na natin yon. And also, dinideclare dapat yun. You're allowed to bring malaking amount na ganyan. You have to declare. Na-declare ba yan? From Cagayan de Oro, papunta sa Maynila? Okay, tayo dito sa topic. Baka mawala ako. Okay. Ngayon, sabi ni Sara, pinagsasalita naman kayo. So sabi ni Tulfo, sinasabi niyo po, wag po, sabi niya wag daw pong sagutin. Okay? Wag sagutin. Para sinasabi ni Tulfo, kasi sinasabi mo sa USEC mo na wag akong sagutin. So sumagot si Senator Pia Cayetano. And si Smarta, sabi ni Pia Cayetano, okay. Sabi niya, hindi ang ibig sabihin no na wag kayong sagutin. Sabi niya, my understanding, sabi ni Pia, na instead of, sabi niya, Biffy would like to answer instead of USEC. See? Sabi ni Pia Cayetano na hindi ibig sabihin ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, na wag kayong sagutin. Na wag sumagot si USEC, instead si Sara. See, pareho kami ng understanding habang pinapanood ko ito, mga palangga. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay? Ano ba yung sinasabi ni Tulfo dito? Okay? Ito si Inday. Okay, sabi ni Inday nga, tungkol dito sa mga voluntary contributions na to, pwede naman talaga ipagbawal. You know? Basta gumawa kayo ng batas. Okay? Basta gumawa kayo ng batas at i-implement natin. Sabi ni Tulfo, unang-una po, wala po akong kapangyarihan na matigil yan. May kapangyarihan ka. Gumawa ka nga ng batas, sabi ni Inday. What's the point na nakaupo ka dyan? Na ayaw mo gumawa ng bill. Pagtrabahuin mo yung mga staff mo. Gumawa ng bill dahil concerned ka mo sa mga estudyante, sa mga teacher na pinagbo-voluntary contribution. Then dapat September pa lang gumawa ka na ng bill, magtrabaho ka na. And I will support that. Na wag na magkaroon ng voluntary contribution para fair and square. At lahat ng budget ibigay sa mga estudyante.
Gumawa ka, nakagawa ka na ba? Oh, ano pa sabi mo dito? Sabi mo, wala kang kapangyarihan. However, sabi niya, meron pong kapangyarihan ang DepEd na ipatigil po ang tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Actually, sinabi dyan ni Inday, ni Senator Pia Cayetano, na may mga meron memorandum na tungkol dyan. Pero ang tanong ko nga sa iyo, Tulfo, kung gusto mo talagang ipatigil, gumawa ka ng batas. At kung ang mga batas natin sa Pilipinas ay powerful na pag ginawa mo ang batas na itigil ang panghihingi ng kontribusyon, ay totally sundin lahat ng mga teachers, ang ganda na sana ng Pilipinas. Jutang Genemis, may batas sa Pilipinas na huwag kayong magnakaw. Yung mga confidential fund, yung MOOE, di ba? Yan na nga lang ang hinihingi at sinisigaw araw-araw ng aking BFF. Okay, na si Baby Girl Sasrogando na and also Pangulong Duterte na lahat kayo sa Senado, sa Kongreso, ilabas ninyo ang audit, itemized, kumbaga detailed audit ng inyong mga MOOE at ang inyong mga pondo. Ba't hindi nyo gawin? Hindi lang yung magpapasikat ka na you're concerned sa teachers and concerned sa mga estudyante, but you don't care about Michael Ma na inappoint ni Kuting bilang isang special envoy sa China? Sige nga, pag-usapan natin ang pagmamahal sa Pilipinas. Tumulad ka nga sa isang maharlika na lahat dito, binoboldyak ko. Whether dati kong kakampi, whether sino man yan, boboldyakan ko, wala akong pakialam. Kasi wala akong utang na loob sa mga taong binoboldyak ko. Whether friends ko sila dati, pag nasangkot sila sa dati sinusuportahan kita eh. Di ba? Magsalita ka rin kung bakit inappoint ni Lisa Marcos at ni Kuting ng Norte, ni Bongbong Marcos Jr. ang isang pinangalanang smuggler dyan sa Kongreso na si Michael Ma. Diba? If you are really concerned dito sa mga teachers na to, at tama si Senator Pia Cayetano, mag-submit ka sa DepEd, mag-file ka ng complaint dun sa mga sinasabi mo na nagsumbong sa'yo na mga teachers na nanghihingi, tapos binabagsak ang mga teacher, bawal yan. Teacher, ibabagsak mo ang estudyante dahil hindi nagbigay ng voluntary ng contribution. Kung talagang may datos ka, ibigay mo at papaimbestigahan. Wala kang ibigay kasi chika-chika boom-boom lang. Parang yung ginagawa mo sa iyong programa. Na, mga pulis yan, ganun-ganun. Sanay ka kasi na manira ng pamilya. Sanay ka kasing pagsasabungin ang mga pamilyang, mga mag-asawa, magkabit, mag-ina, maglahat. So cheap. Pinagkikitaan mo ang kachipan at pag-exploit sa ating mga kababayan. Ulitin ko ulit. Namimili ka nang i-exploit mo dyan sa programa mo kasi magbabiral dahil yun ang target ng mga marites. Lahat naman tayo chika bumbum at chikadora. Pero kapag ang kalaban ay sa gobyerno na at ang kalaban ay may power, may negosyo, bahag ang buntot mo. I challenge you, if you love your country, if you love these people na sinasabi mo, mga farmers, magsalita ka. Open an investigation for Michael Ma na inappoint ni Marcos Jr. na special envoy to China. At isinikreto, hindi in-announce, hindi pinablicize sa dyaryo, sa presidential communications, at bawal may nilabag silang batas. I challenge you, if you really love your country, magsimula ka. With that, papalakpakan kita. Pupurihin kita everyday sa channel ko. Kasama ang mga palangga. Tama naman to eh. May point ka naman dito eh. Na dapat, may point ka naman na ang mga teachers talaga. May ganito talaga. Ito talagang sistema hanggang ngayon nangyayari ito. Tapos magre-request na dapat may DepEd doon na representative. Ngayon teacher, if you talk about DepEd coming from the office of the DepEd aside from teacher, that's another expenses ng bayan. Ang sabi niya, dapat daw buong Pilipinas, utak sabaw naman yun dong. Utak sabaw yun. Yung bawat opisina magpupunta doon tuwing PTA. Katsipan yun. That's very Lisa Smugs. Okay. Ngayon, sabi niya dito, so nasupla na naman siya ni Pia Cayetano, na hindi yun ang ibig sabihin ni Inday Sara na pinatatahimik ka. Ang sinasabi ni Inday Sara sa kanyang undersecretary, ito words ko to, expound ko lang sa inyo, na wala ka sa posisyon, Yusek, na magsalita. Let me do the job, parang ganon.
Okay, hindi ka pinatitigil. Ano yun? Victim ka na naman. So yung mga follower mo na hindi masyado maarok, yung ibig sabihin, ay si Tulfo, pinatahimik ni Sarah. Versus hindi ka pinatahimik, sinupalpal ka. Kasi hindi mo kayang, you can't comprehend the simple words. Tangina. Alam mo lang, yung mga away-away dun sa kalye. Sabi ni Susan, he wear designer's clothes. That's okay na mag-wear siya. Pero yan, sabi nga may nag-comment siya kanina, pamigay mo na yung imbis na magpabongga-bongga ka daw ng sapatos, ng mga drama-drama, kung mahal mo ang mga mahirap, ibigay mo lahat. Kasi bilyonaryo ba siya? Bilyonaryo daw. Ngayon, sabi ni Scott, 08, tama ka Marla, hindi mabuting ehemplo ang programa. Hindi talaga mabuting ehemplo, hindi ako nanonood yan. Sinabi ko naman sa inyo, huwag niyong ibuyang-yang ang problema ng pamilya ninyo. Mag-away man kayo, later on magbabati kayo. Believe me, magbabati at magbabati kayo. Pero napagkitaan na ang buhay ninyo at forever kayong, imagine mo, malalaman ng kapitbahay ninyo, yung mga kaletsyan ninyo. Unless if you're, willing to, kanya-kanya naman tayo, kung gusto mong ibuyang-yang ang buhay mo, fine, you go to Tulfo. Pero later on, mapagsisihan mo at bibigyan ka lang ng pamasahe ni Tulfo, bigyan ng pamasahe ng 5,000, pero pinagkitaan ka ng milyon, think. Okay? Ngayon, sabi ni Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, sabi nga ni Inday kanina, sabi niya, what you could do para maiwasan to, para ma-prevent ito, you passed a law. Inulit-ulit ni Pia Cayetano, para maiwasan itong voluntary contribution na ginangal-ngal mo, na sinasabi mo na may mga binabagsak na estudyante, mag-create ka ng bill at ipasabatas mo na para wala na kung may mangingikil pa rin. That's the word. Kung manghingi pa rin ng mga teacher, kasi hindi naman talaga naiwasan yan. Hindi natin masizero out yan. So meron tayong batas na ibabanda dito sa teacher na to. Hoy, teacher, eto ang batas, Artikulo 4.4, huli ka, paimbestigahan ka, dadadadada. Hindi ka pwede magngal-ngal lang. Dapat ang DepEd may ganito, ganyan. They can issue memorandum. Tama si Inday, tama si Pia Cayetano. Pero mas maganda yung batas. Sabi ko nga, may batas nga sa graft and corruption, pero patuloy pa rin kayong nagnanakaw, lahat kayong magnanakaw dyan. Kaya nga dapat may batas para gurgurin ang mga magnanakaw para siguro wala nang, dapat may batas na bawat pag nineknok nyo, 100,000. Utod ang tudlo, utod ang kamay. Mga ganon. 200,000 ninakaw, putol. Tignan ko lang kung may magnanakaw pa. Diba? Alam mo, lahat kayo dyan, putol. Diba? Tapos yung pinaka-maximum, gurgur. Tignan ko lang kung may magnakaw pa mga yawa mo. Tapos ito nga sabi niya, ano kaya? You know what? Very sabaw. Sabi ni Tulfo, ano kaya? Alam mo, nakakalungkot, no? Kung matututukan ko lang lahat ng mga senador na to, mararami tayong mahuhubar ang mga sabaw ang utak dyan. Sabi niya, ano kaya tuwing meeting ng PTA? Nandoon yung mga taga-DepEd para ma-monitor nga yung meeting. Tapos sabi niya, hey, meron kaming memo dyan. Sabi niya, na bawal yung mga usapan ng mga project na yan. Ayun nga, sabi ni Pia, meron naman, in-educate nga siya na ang PTA, ibig sabihin, Parents Teachers Association. Tapos sabi ni Tulfo, yeah, may principal pa nga eh. Minsan, lulusot pa eh. Yeah, may principal pa nga minsan eh. Ano sabi dito? Sabi ni Marga M, only Sara kung makalaban sa Makabayan Black, mga CCP-NPA na kinabang sa stocks dapat silang sipain. Exactly. Bakit hindi kinukundi na yung CPP-NPA na yan ni Tulfo? Hypocrisy to the highest level. Tapos sabi ni Tulfo, dapat may nagmo-monitor. Suggestion ko po. At dapat talaga, sabi niya, suggestion daw niya sa DepEd. Okay? Na kasi sabi niya, may mga nagre-report sa akin, may mga ebidensya ako. Kaya nga, siguro nakulitan na to si Pia Cayetano. Sabi niya, you could give the specific complainants. Okay? Para mapuntahan, sabi ni Pia Cayetano, para mapuntahan namin yung mga school na sinasabi mong nag-violate. Okay? Tapos sabi naman ni Tulfo, dapat ang sagot doon, kung ako, okay? Kung ako si Tulfo, sinabihan ako ni Pia Cayetano, Maharlika, Senator Maharlika. Mukhang bagay, bagay ba yun palangga? Sabi ko nyari, ako na doon, sasabihin ni Cayetano ni Pia Cayetano sa akin. Senator Maharlika. Okay, di ba may ngal-ngal ka, may reklamo ka. So ibigay mo sa amin yung complainant. Ano sasabihin ko? Kay Pia? Sure, Madam Chair. Okay? Ito po, actually, nakahanda na ako. Ito na,
Pulido na, sandamakmak yung ebidensya. Ito po ang mga testimonial ng mga reklamador na teacher at complainants, actually reklamador, complainants and teachers and parents and students. O ito na po, boom. O di ba, ibig sabihin Boy Scout ka, laging handa. Actually Girl Scout ako dati, kaya lagi akong handa. Anyway, so sabi nito, ang sagot lang niya palangga, ang reklamo nga po ng parents ay sinasabing voluntary contribution. Bumalik na naman siya na inaamin na nga po ng DepEd na may mali talaga. Sabi niya tulad po ng, inulit na naman niya tungkol sa CHOC. Oo nga, may reklamo nga, di ba? Ang sabi nga ni Senator Pia Cayetano sa'yo, na ibigay mo yung mga specific na complainants. Tapos babalik ka na naman sa generalization mo na may nagre-reklamo. Bawat sulok may nagre-reklamo talaga. Imagine mo buo, Luzon, Visayas, Mindanao, may nagrereklamo. Paano mo masususog yun? Kung magsasalta ka lang sa Senado na, may nagrereklamo kasi lumabas kasi ito, mga nagme-message sa akin sa Facebook page ko, meron akong ilang million ba followers? Meron akong million followers, naririnig ko, nababasa ko kasi ito eh. Sabi nga sa Attorney Pia Cayetano sa'yo, ibigay mo ang detalye ng mga reklamador or complainants. That's the right thing to do. Hindi kasi, may nagrereklamo talaga eh. Jutak sa mga jutang Genemes. Kaya sabi ni Pia sa'yo, mag-create ka ng bill para maipasa at talagang mabigyan ng parusa itong mga taong ito. Ano sa tingin nyo? Kapani-paniwala ba yung mga sinasabi ng vlogger na si Maharlika? Yung pambubuljak niya? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.